Magandang araw mga bata! Mahilig ba kayo sa sapatos? Halina't samahan niyo akong tuklasin ang magagarang sapatos sa kwentong pinamagatang Sandusenang Sapatos. Kwentong isinulat ni Luis P. Gatmaitan. Sapatero si tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang marikina, matibay, pulido, at malikhain ang disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naisip ang ganyang estilo? Kay ganda! Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay. Sa lahat ng papuri, matipid, nangingiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay. Bihirang magsalita. Lumaki akong kapiling ang mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas ay kinainggitan ako ng mga kalaro at kaklase ko. Buti raw at sapaterong tatay ko. Lagi tuloy bagong sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko, o kung nakatanggap ako ng honors sa klase. Ginagawan pa niya ako ng ekstrang sapatos kapag may tira-tirang balat at tela. Buti ka pa, Karina. Laging bagong sapatos mo. Ako, lagi na lang pamana ng ate ko. Sa akin na pupunta lahat ng pinagkaliitan niya. Himutok ng isang kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kay tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw matagal nilang dasal na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero di bale, dalawa na kaming igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-aralin natin ng ballet. Gusto kong magkaanak ng ballet dancer. Ngayon pa lang, ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang-ballet. Pero, hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat na makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak ni nanay na ipalaglag ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mapipinsalang damot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng tiwanan ng mga sapatos si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw, pinaglisi susi sa manika. Nanay, bakit po bang walang pa si Susi? Nagkaroon kasi ako ng infection, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko ang mga paa niya. Kaya, pinilit ko si nanay na pag-aralin muli ako sa isang ballet school
Dati kasi, ayaw kong mag-ballet. Pero, Mrs., bakit hindi niyo subukang i-enroll si Karina sa piano? O sa painting? O sa bandurya class? Hindi yata talagang para sa kanyang pagsasayaw. Sabi ng teacher ko, sa nanay ko. Nalungkot ako. Hindi para sa aking sarili, kundi para kina tatay at susi. At sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paano minahal siya ni na tatay at nanay. Walang pwedeng manloko ay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama nakakakita kay Susie. Tingnan niyo, oh. Pwedeng pang karnabal yung bata. Turing nito kay Susie. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao. Noon ko lang nakitang nagsalbong ang kanyang mga kilay. Muntik na niyang suntukin ito. Ang problema mo, ha? Mabutit, napigilan siya ni nanay. Isang gabi, habang kami ay nakahiga sa kama, narinig kong kinakausap ni tatay si Susie. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mas mahalaga sa amin ng nanay mo na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero, napansin ko, tuwing sinusukatan niya ang mga paa ko, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang bunso, di mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko sa kanya. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng mga paa para makapaglaro kami. Maraming namang laro na hindi nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble, at pitik bulag. Akong tagapagtanggol niya kapag may nangarot sa kanya. Akong tagatulak ng wheelchair niya. Akong ate na alalay. Noon ko lang natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong magaling ang aming mga kamay kesa sa aming mga paa. Ako sa pagpipinta, siya sa pagsusulat ng kwento, at oo nga pala si tatay. Kami rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya na naginip raw siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May pa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka, ate. Kay ganda ng sapatos na napanaginipan ko. Kulay dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Magbe-birthday siya noon. At napansin ko, tuwing nalalapit ang kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay pula ito na velvet na may malaking buckle sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ang sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at lito ang mga daliri niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribo na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Ang sandalyas na parang lambat. Ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ko kung paano niyang natandaan maski ang pinakamaliliit na detalye ng sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, butones, sequins, beads o buckle. Inaangkin niyang mga sapatos na iyon. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na panaginipan ko. Ikaw,
magdodrawing nga. Paglipas pa ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paglikha ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya sa mga suking di matanggihan. Noong nagdaos siya ng kaarawan, niregolohan ko siya ng isa kong painting ng isang pares na maugat ng kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box na may sumasayaw na ballet dancer. Pinsaya niyo ang tatay niyo, sabi ni nanay. Pagkatapos nun, naging masasakitin na siya. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay na pag-uwi ako sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalugog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal nang di nagagalaw. Naglalaman ito ng mga maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kaninong mga sapatos? May order bang hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero, nang masdan ko ang pares ng sapatos na iyon, nagulat ako. Taglay ng sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba't iba ang sukat nito. May sapatos na pang baby, may sapatos na pang binyag, may pang first communion, may pang pasyal, may pamasok sa eskwelahan, may pang simba, may sapatos na pandalagita. Lalo akong nagulat na mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong si Susie, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa kong mga sapatos. Inisa-isa kong mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Di yata iginawa ni tatay si Susie ng mga sapatos. Para kay Susie, lugod ng aking buhay sa pagsapit niya ng 7 kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandusen ng sapatos, lahat-lahat. Handog sa mahal kong bunso sa kanyang 12 kaarawan. Napayak ako nung makita ang mga sapatos. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitbit ko ang sandusen ng sapatos at ipinakita kina nanay at Susie. Hindi ko alam na ginawa siyang sapatos para sa iyo, Susie. Namuo ang luha sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ng mga sapatos. Ate, ito ang mga sapatos na napapanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susie habang isa-isang hinaplos ang mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinikwento niya. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Kulay pulang velvet na may malaking bakal sa tagiliran. Asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri. Sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Sandalyas na parang lambat. Kulay lilang sapatos na may nakatikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para maipasuot sa kanyang mga sapatos. Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkakalikha sa kapatid ko. Pero, may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling inilikha ni tatay ang pinakamagagarang sapatos para kay Susie. O mga bata, laging tandaan,
na ang pagmamahal ng isang magulang sa anak ay walang katulad at hindi adlang ang kapansanan sa pagkakaroon ng normal at matagumpay na buhay. Maraming salamat!